Good day mga katropa. So ito, meron tayong bagong pasyente dito. So WE High Kappa T-Rex. So stock lang to eh. So ang papalagay is hammer pad. So ayan, tatanggalin natin yung dummy firing pin na yan kasi tutusin halos walang may tutulong yan eh. So papalitan natin ng hammer pad yan. Tapos ayan, i-fix barrel natin tong outer barrel nya. So ang purpose kasi noon, ayan dito kasi siya sumasabit. Ayan sumasabit siya dito. So yung pag-recoil ng slide medyo bawas. So balang gagawin ko, ipipix na natin yan para pagka nag-recoil hindi siya gagalaw, hindi siya tatamaan. So bali yung pag-recoil niya, yung mismong slide na lang talaga yung gagalaw. Okay. Tapos tingnan pa natin dito. Ayun lang. So ayun guys, kung napapansin nyo matigas yung slide, ayaw kagad mahugot. Dapat kasi pagka ganyan nahuhugot na kagad yan eh. So pagka may na-encounter kayong ganyan, nakalasyon na yung pinaka-lock, tapos ayaw pa rin matanggal, pwersahin nyo lang. Ayan. So meron na siyang shock buffer. Kaya lang plastic. So hindi pa siya ganoon ka-effective kasi nga So yung impact ng recoil, ayan, ito yung sumasalo. Ayan, nade-deform na yan, deform na siya. Kaya ang higpit niya, so habang tumatagal yan, pahigpit ng pahigpit yan hanggang sa halos hindi mo na matanggal. So yun yung kalagahan na may shock buffer. Pero mas maganda yung shock buffer mo malambot, hindi yung ganito na plastic. So yung ganito kasi matigas. So, mas maganda kung may shock buffer siya na yung malambot lang. Okay. So i-upgrade natin. So guys, i-upgrade natin tapos pakita ko din dito kung anong magiging resulta. So ito guys, natapos na natin yung ating unit. So ito guys, natapos na yung unit na pinamomodified sa atin. Ito na yung hammer pad. So na-install ko na. Ayan. Tapos yung ating modified fixed barrel. So ayan, hindi siya gumagalaw dyan. Tagang nakapix na siya. So hindi nagagalaw talaga yan. Tapos yung nasa loob nyo guys, yung kaninang masikip, so inayos na rin natin yun. Ito. So yun ganun lang siya ka-smooth kalasin. So ayan. So dapat ganun lang, hindi siya yung katulad kanina na talaga sumasabit na kailangan mong puwersahin. So ang ginawa ko nga pala dyan, ayan, kinikil ko lang, pinantay ko lang yung frame, yung loob. So para dire-diretso yung pasok nung chamber. Tapos ito nga pala yung shock buffer. So pinalitan ko ng urethane. So ito yung nakabit kanina plastic. So medyo matigas. So pinalitan natin ng urethane para malambot. Para talagang shock absorber siya. Yung impact ma-absorb nito. So hindi niya maipapasa dito yung impact. So hindi niya ma-deform. So ayan guys, kung napansin nyo ang haba ng kanyang shock buffer. So pagka kinabit yan dito guys, ayan so hindi na siya maabot dun sa slide lock. So ibig sabihin itong piston na ito, hindi siya nag-slide lock pag wala ng bibis. So hindi naman big issue yun. So mas maganda pa nga yun kasi mas mabilis pa yung cycle kasi hindi niya kailangan mag full recoil. So mas mabilis yung recoil pagka ganon. Tapos ang isa pa, syempre mapoprotektahan itong part na to. Kasi kapag nag-slide lock yung piston yan, yung part na yan nade-deform.
kahit aluminum slide yan guys, nadideform talaga yan. So katagalan, kahit sabihin mong gumagana nung una yung slide lock mo, katagalan yan wala, masisira din talaga. So kaya pinaka the best dyan, huwag mo nang pagganahin. So gawin mo na lang ganyan, hanggang dito lang, para kahit paano hindi siya sobrang liit, hindi sobrang liit yung short stroke niya. So kahit pa paano may recoil ka pa rin na mararamdaman. Tapos ayan, susubukan natin. Ayan o guys, pasin nyo. Ganda nung recoil niya, mas snappy na siya. Kasi nga tulad ng sinasabi ko kanina, wala nang kumukontra dito. So yung outer barrel niya, yun, hindi na sumasabit. So kaya mas smooth na yung galaw ng slide. Okay. Okay guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pakiclick na lang yung ating subscribe button, pati na rin yung ating notification bell para nang sa ganoon ay maging updated ka sa aking mga bagong videos. Okay, so yun lang guys. Salamat sa panonood.